Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Panginoong Hesukristo ang daang mabuting pastol. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. Ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 10, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumataka siya, kalibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 47. Ito po ang mensahe. Hindi ako ang humahatol, dumidinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ipagpatuloy po natin sa Efeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat, at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kahit siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan. Ang lahat ng mga masunurin sa kanya, ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 21 hanggang 25. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis, para sa inyo nag-iwan siya ng mga halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lasa sa Diyos na makatarungang kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa
kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ang Panginoong Jesucristo ang mabuting pastol. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoong Jesucristo, ng banal na Panginoon Diyos, na ang banal na Panginoon Jesucristo ay naging isang mabuting tagasunod, naging isang mabuting pinuno, naging mabuting isang tinalagang hari ng ating banal na Panginoon Diyos para sa pangangalaga sa ating kaluluwa at para pagliligtas sa atin. So naging mabuting hari, naging mabuting pari o pastol ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay naging mabuting tagasunod din ng ating banal na Panginoon Diyos, na sa pagkakatalaga sa kanya bilang pastol, bilang hari, bilang tagapangalaga ng sangkatauhan, ay pinag-ibayo niya ang kanyang dakilang pag-ibig upang sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos, na sa pagpapalaya at pamumuno sa atin laban sa mga demonyo at pagkakasala ay kanyang isasakripisyo ang kanyang buhay. So ganun niya sinunod ang Panginoon Diyos, tumalima siya sa kalooban ng Panginoon Diyos na kinakailangan niyang isakripisyo ang buhay niya para palayain ang sangkatauhan sa pagkakasala at sa mga demonyo. Sinunod niya. So isinakripisyo niya yung kanyang buhay para tayo ay mapatawa sa pagkakasala, mabigyan ng pagkakataon at mapalaya sa kamay ng demonyo. Tayo ay ngayon ay nasa ilalim na ng paghahari ng ating banal na Panginoon Jesucristo at ng banal na Panginoon Diyos. Ngayon, tayo ay sumunod sa Kanya upang lubos at ganap tayong mapailalim sa Kanyang paghahari at paghahari ng banal na Panginoon Diyos, upang tayo makaisa sa kawan na Kanyang pinangangalagaan, at hindi tayo ang siyang makaisa sa mga demonyo o mga asong gubat na nananalasa doon sa Kanyang mga tupa o sa kawan na Kanyang pinagbubuklod. Kaya tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, sumunod tayo sa Kanya kagaya ng pagsunod niya sa Panginoon Diyos. Even our life also could be at stakes. So ganoon tayo sumunod. Gayunman, pinangangalagaan tayo ng Panginoong Jesucristo para hindi tayo masila ng iba. Hindi tayo masila no mga tao, mga kumakalaban sa Panginoon Jesucristo at kumakalaban sa Panginoon Diyos. Yan. Ang Panginoon Jesucristo ay sumunod ng lubos sa Panginoon Diyos sa pamamagitan nung yung kanyang mga iniaral sa atin ay ginawa rin niya, na hindi siya gumawa ng masama, naging matuwid siya, hindi siya yung mga pangkaraniwang pangiinsulto, mga pangtutuyak, mga ginagawang mga pangpababa sa kanyang pagkatao, ay hindi siya gumawa ng paghihiganti. Bagkus ay nanampalataya siya sa makatarungan Diyos at kanyang gilabayan yung tao na para mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So ganon, naging halimbawa natin ng Panginoon Jesucristo para tayo ay isang mabuting tao o tayo maging isang mabuti ring pinuno ng kung saan man tayo itinalaga ng ating banal na Panginoon Diyos o ating pinili sa buhay na ito, kagaya ng paglilingkod sa pamahalaan o kung tayo man ay naglingkod sa simbahan. So tayo nagiging successor ng Panginoon Jesucristo para pangalagaan at maging mabuting tagapastol din ng mga tao. Gayun din yung ating mga nasa pamahalaan, gayahin ng Panginoon Jesucristo para paglingkuran yung sangkatao kung paano nyo ito paglilingkuran para hindi kayo gumawa ng mga pagkakamali.
at kung paano nyo pagmamalasakitan ang mga tao ng inyong paglilingkod. Maging ang buhay nyo ay ibuwis ninyo para sa inyong mga nasasakupan. At ang hindi, kayo yung sisila ng inyong mga mamamayan o kayo mismo ang gagawa ng sa inyong mga tao. So kaya gawin nyo lahat para yung inyong mga mamamayan ay inyong magabayan sa proteksyon sa buhay at iba't ibang mga kampanya ng pamahalaan at maging ng ating simbahan. At maging pangkaraniwan tao, tayo rin ay leader sa isa't isa. Bilang pangkaraniwan tao sapagkat tayo ay nagiging tagahimok sa bawat isa kung paano natin hihimukin ang bawat isa sa mabuting pamumuhay, maging isang mabuting magulang, mabuting ama, mabuting kapwa-tao na humihimok sa ating kapwa. So kahit hindi tayo isang leader ng pamahalaan o simbahan, tayo ay isang mabuti ring leader ng ating kapwa-tao sa isa't isa sa pamamagitan ng isang mabuting tagahimok para sa mabuti o pagpapalaganap ng mabuting balita. So ika nga, kagaya natin, so tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, naghihikayat tayo ng mabuting balita. So para na rin nating pinamamahalaanan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Sapagkat itong mabuting balitang ito'y pamamahala ng Panginoon Diyos, paggabay niya para sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, para sa pagpapailalim sa paghahari. So tayo pinamamahalaanan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpapasunod sa atin sa mabuting balita at pagpapasunod sa atin sa Panginoon Diyos. Ganun tayo pinamamahalaanan. Pinaghaharian niya tayo para pasunod tayo sa Panginoon Diyos. So ngayon ay ito ay yung ating simbahan, ganun ang ginagawa niya. So tayo ngayon ay naglilingkod. Tumutulong tayo sa pamamahala ng Panginoon Diyos para tayong lahat ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi lamang, tayong lahat ay pwedeng makiisa sa pamamahala ng Panginoon sa kagaya ng pakikisa natin sa pamahalaan na ito'y magkaroon ng mabuting pamahalaan. Tayo nakikisa sa pamamahala ng Panginoon Kristo para tayo magkaroon ng isang mabuting pagkakaisa, pagbubuklod sa pamamahala ng Panginoon Kristo, pananampalataya natin kay Panginoon Diyos. Pwedeng kayo magbahagi, magbikayat sa pagtupad ng mabuting balita at pagsunod sa Panginoon Diyos. Tayo namang lahat ay makapagsasabi na sumunod tayo sa Panginoon Diyos, sundin natin yung kanyang mga aral. Pwede nating sabihin yan sa lahat, hindi man ganun kadetalyado, na pangaralan natin sila ng mabuting balita, kagaya ng ginagawa natin, ay sa pangkalahati mahihikayat natin sila sa pananampalataya, pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos. So ngayon yung detalyado ay yung ating simbahan at mga nagbabahaging kagaya natin ang magdidetalyado sa kanila ng kung paano tayo susunod sa Panginoon Diyos. Kagaya din natin, hindi rin tayo ganong kalawak ang detail na binibigay natin sa inyo. Siyempre yung simbahan na higit na makapagbibigay ng paliwanag at yung mga ngaral na talagang nagpapaliwanag niya. At tayo ay yung ating naibabahagi, sana ito ay makagabay sa inyo para kayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos. At mapag-ibayo yan mula sa ating pagkinig sa ating mga simbahan at mga may malawak na binigyan ng na pangunawa ng Panginoon para tayo ay gabayan sa mabuting balita. At yung ating naibabahagi na mga kaalaman at pagbabahagi ng mabuting balita para sundin natin ng Panginoon Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Sana ito ay maging simula at makagabay sa inyo para kayo ay makapamuhay, pagkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. Kakibat natin ang banal na Santa Maria na maliwanagan ngayon. Siyempre ang Panginoon Diyos ang kakibat natin. So yun. Kaya sana ay lubos natin pasalamatan ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, sa kagandahang loob at kabutihan niya sa pamumuno sa atin. Hindi siya naging balasubas na namuno sa atin para tayo magabayan. So tayo ay hindi tayo niya ibinulid sa hindi mabuti para manampalataya sa Panginoon Diyos. Kundi tayo ay ginabayan niya ng kanyang pagsakripisyo ng kanyang buhay sa mabuting
pananampalataya kay Panginoon Diyos o pagsunod ng kalooban ng Panginoon Diyos. So ganun tayo ginabayan ng Panginoon Kristo. Kaya siya ay ating ehemplo sa ating iba't ibang mga tinatahak sa buhay na pamumuhay. Ano man yung ating nais na pamumuhay o itinalaga sa atin ng Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay. Pag-ibayuhin natin ang pagsunod sa Panginoon Kristo, gayahin natin siya para tayo maging isang mabuting pastor sa bawat isa. So yun. At muli, sana ay nagabayan at naliwanagan na naman kayo ng banal na Panginoon Kristo, naliwanagan at nagabayan na naman ng inyong espiritu at ang inyong buhay para sa kaligtasan spiritual at pananampalataya natin sa Panginoon Diyos at pamumuhay ng mabuti. Ngayon ay sana ay patuloy na tayo ay gabayan at patuloy na gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo para sa inyong pagtupad ng mabuting balita. Gabayan tayo mula sa pagsugo ng Banal na Santa Maria at iba't ibang mga pagpapala sa atin at kapangyarihan para sa pagtupad natin ng mabuting balita. Sa ating paglilingkod, sana ay pagabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo na tayo ay pagliwanagan at maliwanagan ng lahat. Magabayan sa ating pagtalima ng mabuting balita, sa ating paglilingkod na ito. Tayong lahat ay magtamasa sa pagpapalang ito ng Panginoon Diyos na may gabay tayo ng Banal na Santa Maria. At doon sa interpetuity, sana patuloy tayong magkaisa unawain natin yung ating mga reliyon. Sa gayon ay maiwasan natin ang sigalutan, awayan na uwi sa karahasan, violence, digmaan. Bagkos ay unawain natin yung ating mga reliyon at tayo ay magkaisa sa tayo magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, pagpaira ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, pagmamalasakit, etc. etc. Sa gayon ay makakagabay tayo sa mamamayan, family, mamamayan, community, bansa, mundo, bawat mga bansa, ang ating mga relihiyon, at lalong-lalo na doon sa mga pamamahala o pamahalaan at kanilang mga batas. Sa gayon tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pagkakaisa sa mundong ito, sa ating mga paggabay nito. Magkakaiba man tayo ng paniniwala o may iba't iba man tayo mga tagasunod o mga nahihikayat sa ating mga reliyon, ay hindi ito nagbubunsod upang maging magulo ang ating mundo o ang ating mga bansa, ang ating mga komunidad sa iba't iba nating paniniwala. Bagkus nagkakaisa tayo at ang pamahalaan ay andyan upang magpairo ng kapayapaan at maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan na nauwi sa karahasan sa tulong na rin ng batas na ito ay nagiging barrier para hindi tayo magkaroon ng karahasan sa bawat isa. At muli doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy po kayong maliwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy nyo pong pagbuklurin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Banal na Espiritu Santo mula sa mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo na kanyang kapangyarihan at pagmimilagro sa atin, sa ating paglilingkod, pagpapalaganap ng mabuting balita at lalo na sa paggabay sa pamahalaan mula sa pagsugo sa Banal na Santa Maria at iba't ibang gabay niya ng kapangyarihan. Kaya sana maliwanagan yung ang lahat at maliwanagan yung pamahalaan na ito'y mamahala ng mabuti, matuwid-tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan, makapumuhay sila ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Muli, sana patuloy tayong pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na kayo aking hinihikayat na ating papurihan at pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoong Jesucristo. Maraming muli ay God bless you.